magsasampa ba kayo ng kaso laban kay Bato at iba pang mga persecutors ninyo? Marami nag-iintay nito. Opo, alam ko po, naghihintay na, tinatrabaho na po yan ng mga abogado ko. Ito naman tungkol kay Bato, ay magkaka-meeting po kami. I think Monday or Tuesday, may meeting po ako sa mga abogado ko para ano naman namin kung ano naman ang pwedeng isampa kay now Senator Bato. In light of that public revelation from Kerwin. Kasi ito, meron na kay witness, di ba? Si Kerwin Espinosa, and public record na yung sinabi niya. Yes. Oo, kasi unlike nga yung sa kaya hindi pa namin basta-basta mapa-file yung una namin mga plano, including against Mr. Duterte. Kasi nga, gusto namin maniguro sa mga ebidensya. Na gusto namin, kasi yung mga gagamitin siyempre namin yung mga nag-recant na ng mga witnesses o yung nag-indicate ng intention to recant. Kasi isa lang naman ang sinasabi nila, napilitan sila, natakot sila. Kaya nila ginawa yon. Ang problema, hindi kami nakaka-access sa kanila kasi nasa kulungan sila. And in fact, they're not there in the New Bilibid prison. Nandun sila sa Mindoro, sa penal colony doon, sa Mindoro. So nahihirapan ng lawyers ko to access them. We need their testimony para affidavits or statements para maituro nila sino-sino mga personalidad na kumausap sa kanila. Yung mga personalidad ng mga runner ni Mr. Duterte, mga inutusan ni Duterte perhaps through Secretary Aguirre. So, kailangan namin talaga yung ganong statements at doon pa po nahihirapan. Yung complaint po mismo, yung draft, ang alam ko nandyan pa, although hindi ko pa nakikita. That's a working draft. Hindi pwedeng basta na lang po yan isampa namin na wala yung mga kaukulang ebidensya. Now, itong mga revelasyon ni Kerwin Espinosa, on record, under oath, public, nakita ng lahat, narinig ng lahat, ay baka mas madali ang namin dyan, pag-prove. And syempre, hindi namin, we will try to access also Kerwin Espinosa through his lawyer, kung pwede na meron talaga siyang sworn statement about that and more details kung maaari para mas malakas yung supporting evidence. Ano po yung mga options when it comes to the legal route? Kasi nung dati, di ba, nagkausap tayo dyan pagkatapos yung ma-exonerate, ma-vindicate sa korte, di ba, maraming tanong as to whether you would file a case of malicious prosecution. Pero medyo komplikado po yun, di ba? So now, with the latest development, ano ba yung mga nakikita niyong options para mabalikan itong mga, sorry sa word, tumarantado at nagwalang hiya sa inyo? Okay, since in-induce ni Bato na magsinungaling against me and yun na nga nag-testify under oath before Senate, yung subornation of perjury. Yung subornation of perjury, you induce someone to falsify his statement in open court or in any open proceedings na merong oath, na nag-o-oath, yung witness or yung resource persons. And then yung grave coercion, kasi nga pinilit lang daw siya. Sa si Kerwin Espinosa, natakot siya dahil before that, pinatay yung kanyang tatay. And then abuse of authority as a then PNP chief, although more of administrative yan. And then yung kasama kasi sa research ng mga abogado ko, Christian, is that naghahanap din sila ng iba pang jurisprudence kahit sa foreign jurisprudence. Kasi nakikita namin sa tindi nga ng ginawa sa akin yung mga pagmamanufacture ng mga testimonies na yan, nakukulangan kami ng you just have to look at the law, the revised penal code, pero limited lang yung pwede mong gamitin na mga provisions doon. Pero yung mga principles, mga luma na pati, yung mga principles, pwede tayong makakuha sa ibang jurisprudence at makabuo ng isang compelling na narrative, compelling narration of facts and circumstances surrounding my whole persecution. Mm-hmm. So yun po ang ngayon ang challenge sa mga lawyers ko. It has to be more than just that, more than the subornation of perjury, more than the malicious persecution, and you have, kasi dapat tumutugma sa exact specific provisions ng revised penal code. You can always describe
kung ano yung ginawa sa akin. Pero yung pagtutugma nito doon sa mga elements na nasa batas ay is another matter. Medyo kulang pa yung pwede namin na i-file. Kaya naghahanap pa ng mas mabigat na mga basehan yung mga legal cases. Pero I suppose ang tumbok dito yung pinaka-promoter ng persecution ninyo, and he's no other than the former President Rodrigo Duterte. Yes. Ang nahawakan po namin ngayon ay yung mga naging statements din niya. Katulad yung sa war on drugs, yung mga napakalinaw ng mga kill statements niya. Pero yung sa akin naman, meron din siya mga nabitawan ng mga salita noon, public statements, recorded and documented statements na, for example, yung she will rot in jail. Yung mga ganun. Meron pa nga siyang, I think recorded, I don't know if it was a press con, na sinasabi niya na nung prosecutor pa siya, ay sanay siya sa pag-iimbento. Sanay siya ng pagpapaplant ng evidence. Sanay siya sa mga magsuso muna daw ng intrigue. And then, hahaluan ng mga inventong kwento. So, nahanap na yung mga ganong statements ng dating Pangulo para mas maging, pero naghahanap pa kami ng iba nga. Kasi nga, yun na nga, sabi ko po kanina, kailangan namin makausap yung mga PDL inmates na yon. Baka makapagturo sila ng mga specific na mga personalities na maiuugnay din namin sa dating Pangulo.